sa church, meron talaga tayong pinupuntahan na upuan. And alam nyo ba na isa yan sa characteristic ng isang toddler? Dahil yung mga toddlers, kung mapapansin ninyo, they long for security. They long na kung ano yung routine na ginagawa nila, yun dapat yung mangyayari. Kasi kapag hindi sila mapalagay. So, isa yun sa mga characteristic ng toddler na tinatawag natin na ritualism. So, bakit ba mahalaga na pag-aralan natin kung ano ba yung behavior ng mga bata? Ano ba yung pwede nating maitulong sa pag-hone ng kanilang personality? So, sabi nga, children are God's way of giving this world a second chance. The truth is, hindi naman tayo tatagal sa mundo. That's why, sabi nga kanina, mahalaga na i-prepare natin yung next generation. Now, I want to start with defining kung ano ba yung mga mapag-uusapan natin na terms. Kapag sinabi natin newborn, ito yung mga bata na less than a month. So, 1 or 0 hanggang 29 or 29 days. Pero kapag umabot na sila ng 1 month hanggang 12 months, yun ang tinatawag natin na infancy. Kaya di ba kung mapapansin ninyo, yung mga magulang, pinipicturean 1 month, pinipicturean 2 months hanggang pag 12 months, di ba may iba't iba pang tema, may mga sirena, ganyan, mga Disney princess na kumpleto na ng 12 months. So, yun yung infancy. Kapag sinabi naman natin na toddler, ayun naman yung 1 years old to 3 years old. And kapag sinabi natin preschooler or bago mag-school, ito yung mga children ages 3 years old to 6 years old. Kapag schooler, ito yung 7 years old or 12 to 12 years old na mas kilala natin kapag nag-elementary na or yung grade 1 to grade 6. At adolescence, 12 years old to 17 years old. So, yun yung sakop ng PIDYA. Ngayon, sa bawat stage ng buhay natin, nag-form tayo ng relationship. Whether infant, nag-form na rin sila ng relationship. And sa bawat phase ng buhay natin, sa bawat tayo nabubuo tayo ng relationship, meron tayong ginagamit upang makapag-form ng relationship. Alam niyo po ba kung anong ginagamit ng isang sanggol sa pag-form ng relationship? May hula po ba kayo? Wala. So, ang ginagamit ng isang sanggol sa pag-form ng relationship nila ay kanilang bibig. Kasi, syempre, kapag sanggol, hindi pa sila nakakapagsalita, pero pwede silang magbigay ng cue sa magulang nila na nagugutom sila. So, kapag umiyak yung isang sanggol, di ba, nandoon yung pagsagot sa tawag ng magulang, di ba, na, yung anak ko nagugutom, so gagawin, bibigyan ng breast milk, di ba, pakakainin, aalagaan, so, nandoon na-form yung trust. Ngayon, sa mga infant, paghahaluin ko na, kung alam niyo po yung theory ni Erik Erikson and ni Sigmund Freud about psychosexual. So, hindi ko na masyadong lalaliman, pero i-explain ko po sa inyo. So, sa isang sanggol, sa infant, di ba ano po rin yung infant? Di ba 1 years old to 3 years old? So, 1 years old, yeah, to 1 month to 12 months. Yung newborn, yung less than a month. So, kapag na infant, ang nabubuo po dito is either trust or mistrust. So, sa bawat stage ng buhay natin, mayroong kailangan ma-develop. Ngayon, kapag hindi na-develop yung kailangan ma-develop, nabubuo yung mga negative traits. Ngayon, sa infant, di ba ginagamit nila ay mouth? Ngayon, kapag nasagot ng magulang yung kailangan ng anak, na kapag umiyak siya, nabibigyan ng gatas, kapag kung anong kailangan niya, ibinibigay. Di ba, minsan may mga magulang na, kunwari, umiyak yung bata, bibigyan ng breast milk, tas ayaw. Tapos titignan yung diaper, tuyo naman. Di ba magagalit? Namimihasa ka na, kanina ka pa iyak ng iyak Tuyo ka naman, busog ka naman, pati ka ba ng iyak? So doon nagsisimula yung mistrust. Ano ba yung mangyayari kapag nagkaroon ng mistrust yung bata? Dito nagdudulot ng oral frustration. Kaya kung mapapansin niyo, may mga tao na chismosa, palamura, mga drug addict, alcoholic, doon nagmumula yung oral frustration. Kasi nung
ibigay yung pangangailangan nila through mouth. Kaya nagkaroon ng oral gestation at nagmamanifest yung paglaki through sa mga habits na yun. Na minsan parang, kung iisipin mo parang connected ba yun? Simula pagkabata ba, may connection ba yun? Pero, opo, may connection po yun. At nagsisimula lahat from infancy pa lang. So, either ang mabubuo sa isang bata ay trust or distrust. Ngayon, ang isang bata, di ba, usually sa pagbigay ng mga laruan, di ba, kapag may birthdayhan, di ba, binyag, for example, infant, pero ang binibigay sa bata, walkie-talkie, di ba na nakapagsalita yun, di ba? So, ano ba yung kailangan pwede maibigay sa bata na laruan kapag ka-infant? Ang mga infants po, naglalaro sila through their senses. So, kahit hammer, magsabit na lang ng mga laruan, okay na yun kasi hindi naman talaga nila ma-appreciate pa yun. So, they play with their senses. And they receive stimulation and pleasure through their mouth. So, yun po ang infant. Now, we go to toddler. Ano nga po ulit yung edad kapag sa toddler? 1 to 3 years old. Tama. So, dito naman po, autonomy or shame and doubt. Pagka sinabi po natin autonomy, ito po yung kakayahan ng isang tao na mag-decision on their own. So, sila yung mag-decide. Kapag natugunan yung pangangailangan nila sa phase na yon, magkakaroon sila ng kakayahan na mag-decide on their own. Pero kapag hindi yun nagawa, ano po yung mangyayari? Shame and doubt. Yun yung made-develop sa kanila. Ngayon, ano ba ang pinakamahalagang dapat ma-accomplish kapag ka-toddler? Ito po yung toilet training. Ito po yung potty training kung tawagin. Kaya ang ginagamit naman po ng toddler sa pag-form ng relationship nila through this phase ay anal or yung kanilang puwet. So, dito nag-develop na independence. At alam niyo po ba, ang mga toddler, sila ang pinakamaramot, pinakasumpungin. Yan.